Confirmed na 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon simula Enero 2026. Kung ikaw ay SSS pensioner o may kamag-anak na umaasa sa pensyon, huwag palampasin ito. Sa video na ito, lilinawin natin kung sino ang makakatanggap, bakit may dagdag, at ano ang dapat mong asahan sa bagong taon. Maraming maling impormasyon ang kumakalat, pero dito, facts lang ang pag-uusapan. Sa nakaraang linggo, naging viral ang balitang may 3,000 dagdag sa buwanang SSS pension simula Enero 2026. Maraming pensioners ang natuwa, pero marami rin ang nalito at nagtatanong. Totoo ba ito? Lahat ba ng pensioners ay makakatanggap? At paano malalaman kung ako ay kwalipikado? Sa part 1 na ito, lilinawin natin ang katotohanan sa likod ng balitang ito. Una, mahalagang maintindihan na ang SSS pension system ay hindi basta-basta nagbibigay ng biglaang dagdag ng walang opisyal na anunsyo o circular. Ang 3,000 na nabanggit sa social media ay kadalasang nagmula sa mga panukala, rekomendasyon, o maling interpretasyon ng mga report tungkol sa pension adjustments at inflation. Ngayon, ano ang confirmed? May malinaw na usapan tungkol sa pension increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at pangangailangan ng mga retirees. Ayon sa SSS at sa gobyerno, ang kasalukuyang pensyon ay hindi sapat para sa maraming retirees, lalo na ang tumatanggap ng minimum pension. Subalit, ang 3,000 across-the-board increase, ibig sabihin, lahat ng pensioners ay automatic na makakatanggap, ay hindi pa opisyal na ipinapatupad bilang batas. Walang pinal na anunsyo na nagsasabing lahat ng SSS pensioners ay makakatanggap ng dagdag na ito simula Enero 2026 nang walang kondisyon. Bakit patuloy pa rin ang usap-usap tungkol sa 3,000? Dahil may ilang proposal na nagmumungkahi ng targeted pension increase para sa low-income pensioners, staggered increase depende sa contribution at taon ng pagreretiro, combination ng cash assistance at pension adjustment. Ibig sabihin, posibleng may ilang pensioners na makakatanggap ng dagdag na umaabot sa 3,000 o higit pa. Pero hindi ito pare-pareho sa lahat. Isa pang mahalagang punto, ang SSS ay kailangang tiyakin na ang anumang pension increase ay sustainable. Ayaw nilang maubos ang pondo na magiging problema rin ng mga susunod na henerasyon ng pensioners. Kaya bawat dagdag ay dumadaan sa masusing pagsusuri at approval ng pamahalaan. Sa part 2, tatalakayin natin kung sino ang may pinakamalaking tsansa na makakatanggap ng pension increase sa 2026, anong klase ng pensioners ang maaaring mauna, at ano ang mga kwalipikasyon na dapat bantayan. Mahalagang manatiling updated at huwag agad maniwala sa viral posts. Mas mahalaga ang tamang impormasyon kaysa maling pag-asa. Ngayon, tatalakayin natin kung sino ang may pinakamalaking posibilidad na makakatanggap ng 3,000 na buwanang dagdag sa SSS pensyon simula Enero 2026 at ano ang mga kwalipikasyon na dapat bantayan. Mahalagang maunawaan na ang dagdag ay hindi automatic para sa lahat. May ilang kondisyon at criteria na sinusunod ang SSS upang matiyak na ang mga pinakanangangailangan ang makikinabang. Una sa lahat, ang pangunahing target ng anumang pension increase ay ang mga low-income pensioners. Ito ay nangangahulugang ang mga retirees na tumatanggap ng minimum pension o malapit sa minimum threshold ang may pinakamalaking tsansa na makuha ang buong halaga ng dagdag. Ang layunin ng gobyerno at ng SSS ay tiyakin na ang mga taong hindi sapat ang kita ay may dagdag na suporta upang matugunan ang tumataas na gastusin sa araw-araw. Pangalawa, ang haba ng kontribusyon sa SSS ay isa ring mahalagang factor. Karaniwang mas mataas ang porsyento ng dagdag para sa mga pensioners na may mas mahabang taon ng kontribusyon at walang naantalang bayad. Ito ay dahil sa prinsipyo ng reward for consistent contribution at para mapanatili ang sustainability ng pension fund. Ang mga bagong pensioners o yung may kulang na kontribusyon ay maaaring makatanggap ng mas maliit na dagdag o staggered na release.
Pangatlo, ang uri ng pensyon ay nakakaapekto rin. Ang mga pensioners na may regular retirement pension ay mas mataas ang tsansa kaysa sa mga survivor's pension o disability pension, kahit na may adjustments din para sa iba. Gayunpaman, bawat increase ay sinisikap na maging patas at ayon sa financial capacity ng SSS. Isa pang factor ay ang edad at taon ng pagreretiro. Mas priority ang mga matagal ng retired at higit na nasa senior citizen category dahil sila ang pinakanangangailangan ng dagdag na tulong para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Halimbawa, pensioners na lampas sa 65 o 70 taong gulang ay maaaring mauna sa implementasyon ng increase. Paano malalaman ng isang pensioner kung kwalipikado siya? Simple. Ang SSS ay magpapadala ng official advisory o update sa kanilang mga miyembro bago simulan ang pension increase. Maaaring tingnan ang eligibility sa SSS portal at importante ring i-update ang contact information upang hindi ma-miss ang notifications. Huwag magtiwala agad sa mga viral posts o social media claims. Ang opisyal na impormasyon lamang mula sa SSS ang tinitingnan bilang batayan. Bukod dito, may posibilidad din ng phased implementation. Ibig sabihin, maaaring hindi sabay-sabay lahat ang makakatanggap, kundi unti-unti base sa prioritization criteria tulad ng nabanggit, low income, consistent contributor, senior age, at uri ng pensyon. Sa kabuuan, habang marami ang excited sa 3,000 pension increase, ang pinakamahalaga ay malinaw ang facts. Hindi ito automatic sa lahat ng pensioners. May criteria at prioritization. Magiging official lamang kapag may circular o announcement mula sa SSS. Phased implementation ang posibleng mangyari. Ang susi para sa bawat pensioner ay manatiling updated, alamin ang sariling eligibility, at huwag padala sa maling impormasyon. Sa ganitong paraan, makakapaghanda ka ng maayos sa simula ng 2026 at masisiguro mong makikinabang sa bagong pension adjustments. Sa susunod na updates, ipapaliwanag rin kung paano matrack ang status ng pension increase at ano ang dapat gawin kung may problema sa eligibility o release. Tandaan, impormasyon at kaalaman ang pinakamahalagang armas ng bawat pensioner. Sa wakas, dumating tayo sa huling bahagi ng ating diskusyon tungkol sa 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon simula Enero 2026. Sa Part 1 at Part 2, tinalakay natin ang katotohanan sa likod ng balita, ang mga official facts, at sino ang may pinakamalaking tsansang makakatanggap. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga hakbang na dapat gawin ng bawat pensioner upang siguraduhing makikinabang sa bagong adjustments, pati na rin ang pangkalahatang takeaway para sa lahat. Una, ang pinakamahalagang payo para sa bawat SSS pensioner ay manatiling updated sa opisyal na anunsyo ng SSS ICAR. Ang ahensya ay karaniwang naglalabas ng official circular o advisory bago ipatupad ang anumang pension increase. Maaaring bisitahin ang SSS website, gamitin ang SSS mobile app, o makipag-ugnayan sa kanilang hotline. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang kalituhan at maling impormasyon mula sa social media o mga viral posts. Pangalawa, tiyaking up-to-date ang inyong personal information sa SSS records. Siguraduhing tama ang contact number, email at mailing address para makatanggap ng notifications. Kung may pagbabago sa banking details o retirement status, dapat agad itong i-update upang walang delay sa release ng pensyon at dagdag. Pangatlo, alamin ang inyong eligibility at contribution record. Ang mga low-income pensioners at consistent contributors ang may pinakamalaking tsansang makuha ang buong dagdag. Ngunit mahalagang tingnan ang sariling SSS account o makipag-ugnayan sa SSS personnel para masiguradong tama ang record. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang misunderstanding sa pagkakakwalipika. Pang-apat, maging handa sa phased implementation. Hindi lahat ay makakatanggap ng dagdag sa parehong oras. Ang SSS ay maaaring unahin ang mga retirees na may pinakamalaking pangangailangan o may mahabang kontribusyon.
Kaya't maging patient at huwag magpanik kung hindi agad dumarating ang dagdag sa unang buwan ng Enero 2026. Sa huli, ang pinakamahalagang takeaway para sa bawat pensioner ay impormasyon at kaalaman ang pinakamahalagang armas. Huwag basta maniwala sa viral posts o hearsay. Sa halip, mag-rely sa official SSS channels at maging proactive sa pag-check ng eligibility. Ang 3,000 pension increase ay isang malaking tulong para sa mga retirees, ngunit mas mahalaga na alam mo kung paano ito ma-access at sino ang kwalipikado. Ang bagong taon, Enero 2026, ay nagdadala ng pag-asa para sa maraming SSS pensioners. Sa tamang kaalaman, tamang paghahanda, at tamang impormasyon, makasisiguro ang bawat isa na makikinabang sa bagong pension adjustments ng maayos. Tandaan, ang dagdag na pensyon ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay dagdag na seguridad at ginhawa sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat retiree. Kaya, manatiling alerto, informed, at handa sa lahat ng updates. Ang 2026 ay maaaring simula ng mas maayos at mas malinaw na pension system para sa lahat ng SSS retirees. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang layunin ng pension increase. Tulong at proteksyon sa mga taong naglaan ng taon ng serbisyo para sa bansa.